Yun guys, good morning sa inyo lahat. Yan, for today's video, nandito tayo guys sa front desk ng Premium Bikes Corporation. Kung mapapansin niyo sa background natin yan. Ngayong araw, ang pag-uusapan natin dito sa ating ginawang video ay kung paano mag-apply ng hulugang motorsiklo, ano ang mga requirements na kinakailangan. Kasi meron tayong mga subscriber na nagtatanong yan para wala pa kayo sa branch. Alam na ninyo guys yung mga ipiprepara ninyong mga requirements. Alam na ninyo yung mga gagawin ninyo pagpasok ninyo sa kasa. Yan. Kaya dito sa video na to guys, yan ang ating tatalakayin at pag-uusapan para malesen yung worry, malesen yung pagbalik-balik ninyo, branch bahay, para pagpunta pa lang ninyo sa branch, alam na ninyo kung ano ang dadalhin at mas mapapabilis ang inyong pag-apply. Okay, bago natin banatan yan, bago natin tirahin kinain, syempre, intro muna, guys! And guys, without further ado, ito yung mga requirements o ito yung mga galawan sa pag-a-apply ng hulugang motorsiklo dito kay Premium Bikes Corporation. Una sa lahat guys, meron tayong dalawang proseso ng pag-a-apply. Una, online application. Pangalawa, walk-in application. Dito guys, sa walk-in, ito ay mas maganda to, ginagawa to ng mga busy tao. Yung hindi na magkanda o gaga sa buhay para hindi na sila umalis dun sa mga pwesto-pwesto nila. Pwede po tayo mag-apply via online pero asahan po natin na medyo delay yung resulta na to kumpara dun sa walk-in. Pero po pwede po pwede po tayo mag-apply ng online application guys. Pwede po. Kung paano po mag-apply ng online application, nasa description box po natin yung link. I-click nyo lang po yan at dire-diretso na po kayo yan. I-fill out nyo lang po yung mga details sa tatanungin sa inyo. Sumunod po, meron po tayong pag-apply via walk-in. Paano po ba yung walk-in? Ito po yung pupunta kayo sa mismong kasa, nag-a-apply po kayo. Ito guys, ganito ang itsura ng application form ng Premium Bikes Corporation ha. Ganito, ipapakita ko sa inyo pero hindi masyado malapit. Ganito ang itsura ng application niya, 2 pages to. Yung isa back to back. Yan. Back to back yung isa lang, wala sa likod. Bali 2 pages siya. Ang tinatanong lang dito guys kung ano ang pangalan ninyo, ano ang address ninyo, anong cellphone number. Meron niyang sketch guys ha, yan lang sa ilalim. Para doon sa para malocate agad kayo ng CI kung saan kayo banda hahanapin. Kung saan lupalop kayo ng daigdig, matatagpuan. Dapat accurate yung ating sketch. Kasi guys, dito matutuntun tayo agad at matatapos agad ang ating CI. Make sure nyo lang din na wala kayong kaaway na kapitbahay kasi baka yung kapitbahay matanong, masiraan tayo. Ano? Ito guys, sa likodan portion, merong dalawang pipirmahan dyan. Pagka kayo ay may asawa, siyempre, dalawa kayong pipirma. Pero pag kayo nananatiling single hanggang ngayon, kayo lang ang pipirma, guys. Okay? Ganyang itsura, guys, yung ating application form. Napakadali lang i-fill out nun. Napaka-basic lang. May nagtatanong din yan, Sir Ron, ano ba ang mga kailangang requirements pagka po tayo ay kukuha ng hulugong motorsiklo? Ito, guys, medyo may space tayo dito sa gilid. Usog pa ako ng konti. Wait lang. Para ipa-flash ko na lang dito, guys, at hindi na kayo mahirapan. Okay, list of requirements for installment motorcycle loan. O una sa lahat, 1 valid ID. Ito guys ay pagka-single ka, valid ID mo lang ang kailangan. Ngayon, kung meron kang spouse, syempre kailangan din ng valid ID ng iyong spouse. Meaning to say, dalawang valid ID ang gagamitin natin. Valid ID mo at valid ID ng iyong asawa. Pag single ka, ikaw lang. Okay guys, sumunod. Ang proof of income, marami nagtatanong yan pag nagko-comment saan, Sir, ano yung proof of income? Ito po yung inyong pinagkakakitaan. Example po, ang proof of income natin, kayo ay government o private employee. Gaya ko, private employee po tayo. Kailangan po natin magsumite ng company ID. Ito po, gaya na to, company ID. Ipipresenta nyo po yan, yung government ID ninyo o company ID. Kailangan po yon. Sumunod po, isang updated na payslip, yung updated na buwan na payslip po ninyo. Ngayon, meron dyan, katulad ko, hindi nagpapakita ng payslip kasi tinatago ang payslip. Ngayon po, kung wala tayong payslip, magpapagawa po tayo doon sa ating HR o HR, Human Resource ng ating COE. Kalaki po na to yung ating kung magkano po ang kinikita natin sa buong isang buwan at kung gaano na po tayo katagal sa ating posisyon sa ating kung ano mang ginagawa natin sa buhay natin. Yun po, ang private employee at government employee. Ngayon, just for example po, kayo naman ay business owner yan. Medyo meron tayong gintong kutsara. Business owner kayo. Ang kailangan nyo lang po i-presenta ay business permit. Yan man po ay barangay business permit o LGU. Business permit, pasok po yan.
Kahit nga po DTI business permit, tinatanggap na rin po pagka ngayon. Yan lang po ipipresent niyo yung mga nagli-list dyan sa requirements. Ngayon po, kung kayo naman po ay hasyenda ang lupain, meron kayong sinasakang lupa. Yan. Farmers, ika nga. Ang kailangan nyo lang po ipresenta ay BARC. Ito po ay nakukuha sa barangay kung saan po nasasakop ang inyong sakahang lupa. Ngayon po, kung wala po tayong BARC, tinatamad tayo kumuha ng BARC, pwede naman pong isumite yung Xerox copy ng land title na iyong sinasaka. Malinaw diyan guys ha? Land title o BARC. Kung saan kayo maluwag, doon tayo. Sumunod. Ito para doon sa mga self-employed to. Pasok dito guys ha, self-employed. Tricycle driver. Yan. Ang kailangan natin guys, lalo sa mga tricycle driver yan, ORCR ng motor na ginagamit ninyo. Prangkisa. Okay, yung dalawa na yan, kailangan yan. Ngayon, kung yung motor na ginagamit ninyo second hand, hindi pa ninyo napapatransfer sa pangalan ninyo, ang kailangan ninyo guys, deed of sale para mapatunayan na sa inyo yung ipinapasada ninyong tricycle. Sumunod. For example, kayo ay mangingisda. Meron kayong sariling bangka. Yan. Ang kailangan guys, permit ng bangka ninyo. Kahit sa barangay lang po, pwede na. Barangay business permit ng inyong pangingisdang bangka. Pwede na yun guys, kung ano man ang tawag sa inyo. Certificate of boat o kung ano pa mang certificate ang maipipresenta ninyo, pwede na po yun. At napapag-usapan naman po yun at i-guide naman po kayo ng mga staff ni Premium Bikes pagka dumais po kayo dito sa amin kung anong kailangang requirements, kung saan po tayo mapapabilis. Sumunod po, meron dito. Remittance. Ang asawa niya nasa abroad. Yun ang pinagkakakitaan niya, pwede po yan. Ang nanay niya nasa abroad, tapos yun ang gagawin niya presenta, pwede rin po yan. Ang magulang niya nasa abroad, o kung ano pa mang nasa abroad, basta ikaw yung pinapadalan, ang kailangan po natin syempre, yung remittance slip. 3 buwang magkakasunod. Kung ano, nagpapadala sa Cebuana, sa Palawan, o kung saan pa man, yung resibo po na ibinibigay, tago po ninyo. 3 buwan po na sunod-sunod noon po pwede. Ngayon po, kung by bangko ang padala nila, statement of account lang, bank statement lang po, pwede na po yun. Yan. Ngayon po, kung ikaw naman ay OFW ka, umuwi ka sa Pilipinas, kumuha ka po ng, nagpabala ka kumuha ng motorsiklo, ang kailangan lang po natin ay yung passport ninyo, Xerox copy lang syempre, at return ticket. Kasi kumari, ako, nag-abroad ako, bibigyan lang ng bakasyon yan kung 1 buwan, 2 buwan, may return ticket na po agad yan. Yun po ang kailangan po natin isumite para makapag-apply po tayo ng hulugang motorsiklo. Dun sa mga hindi natin nasaklawan guys, yan, comment na lang po para po ating masaklayan. Doon naman po sa mga list ng tinatanggap na valid IDs. Yan, ito medyo dito nagkakaroon ng karaguluhan minsan. Ito guys yung mga list ng valid IDs na tinatanggap ni Premium Bikes Corp. Ililista ko dyan. Una sa lahat sa listahan, Voters ID. Yung voter certification po, yung malapad na papel, medyo hindi po siya ina-acknowledge. Ang kinukuha po yung Voters Valid ID. Yung Voters ID. Yan, okay. Pangalawa po, driver's license. Pangatlo po, passport. Pang-apat po, postal ID. Basta po hindi expire, postal ID. Lahat po na nabanggit ko, dapat hindi expire. Sumunod po, number 5, PhilHealth card, PhilHealth ID, o kung ano pa mga ID ang tawag nyo sa PhilHealth na yan. Sumunod po, police clearance, NBA clearance. Mag-asawa po yan. Kahit alin po ang gusto ninyo. Police clearance, 6, 7, NBI clearance. Kayo po ang bahala kung alin po ang available. Number 8 po, SSS ID. Yan, pwede po yan. Sumunod po, school ID. Yan. Basta po may signature ng ating principal o ng head ng eskwelahan. Sumunod po, Unified Multipurpose ID. UMID sa madaling salita. Sa shortcut na salita. Tapos number 11, Siemens Book. Kung may hindi pa po ako dyan na isulat o na ilista at nakaligtaan, i-comment nyo lang po sa ilalim. Titinan po natin kung yan po ay po pwede. Yan po yung mga galawan sa pag-apply ng hulugang motorsiklo kay Premium Bikes. Ang turnaround time po natin, 1 or 2 days, magkakaroon po tayo ng result. Basta ang sinisikap po natin, pagka-apply po ninyo, ma-CI po agad para magkaroon po agad tayo ng resulta. Minsan po nagkakaroon ng delay gawa sa internet connection, bad weather condition, o kung ano pa mang condition. Medyo kasama po talaga sa buhay na minsan talaga nadidelay. Di ba? Lahat naman po, di ba, may pagka-delay. Kaya, pero kami po dito sa Premium Bike Staff, gagawan po natin ang paraan para hindi pa po ma-delay. Okay guys, ganun lang po ang galawan ng pag-apply ng hulugang motorsiklo.
Ngayon guys, for example, nakakuha ka na ng hulugang motorsiklo. Isisingit ko na lang. Nagasgasan, ginusto, hindi. Sinadya o hindi. Eto guys, meron tayong pangburan ng gasgas ng inyong motorsiklo. Eto guys, panoodin niyo. Eto guys, kung paano bumili ng touch paint wash body, panoodin niyo ha. Open niyo yung Shopee ninyo. Yan. After nyan, syempre home muna kayo. Balik kayo sa home. Search nyo dito sa item guys. Wash body. Yan. Ganyan lang pagkakatype guys. Medyo malabo kasi wash body. Basta wash body. Search nyo lang. Yan. Lalabas yan guys. Ito. Yan o. Click nyo lang yan. Tapos, puntahanin nyo yung kanilang shop. Ayan, wash body. Kita naman. Ayan. Pili na kayo guys yan. Kung anong motor is pindutin nyo yung product. Pili na kayo dyan kung anong mga gusto nyo lapatang kulay. Yan o. Available guys lahat ng mga motor dyan. Mapabago, mapaluma, mapa 2025 model. Lahat nandyan guys ha. Lahat. Pati mga kotse, pati mga big bikes meron. Yan, kompleto yan guys. Pati mga Raptor. Sinasabi ko sa inyo, talaga namang may nangyayari na. Andyan na lahat guys. Piliin lang ninyo yung mga bagay-bagay na nagasgasan. Andyan na lahat. Napakamura lang guys. Tingnan nyo yung presyo nyan. Kompleto yan guys. At napaka-pogi at napakabait pa ng ng may-ari ng company na yan guys, Wash Body. Ayun. Sa mga gustong bumili, yan guys, bili lang kayo. Ayun o. Wash Body Touch Paint. Alright, sa kalimutan ko sa valid ID kanina, yung national ID, pwede po yun. Nanginginig pa. Okay guys, sana ay may natutunan kayong lahat. Sana ay makakuha na kayo ng hulugang motorsiklo. Ulitin ko guys, dito kay Premium Bikes, napakadali mag-apply. May 0 down payment at may 435 pesos down payment pa. Kaya kung ako sa inyo, manata na ninyo. Okay guys, hanggang dito lang muna ang video natin. Ingat kayo palagi at palagi po kayo magpapakasya. Si Ron TV. Shoes!